si Sara Duterte. Ano bang kasalanan at pagkakamali ni Sara? Simple lang yan. Si Duterte ng presidente pa, ang gusto niya, si Sara ang tumakbong presidente noong 22. Ang vice president ni Sara, si Bongo. Di ba? O, balikan natin ang nangyari sa Pilipinas. 2022, ang gusto ni Digong, si Sara Duterte ang magpresidente, si Bongo ang vice. O sige, sa tingin niyo, bakit ganon? Bakit ganon ang gusto ni Duterte, ni Digong? Ikaw, Sara, Sara, tumakbo kang presidente. Mananalo ka, kaming bahala. Tayo ang nasa administrasyon. Hawak natin ang makinarya ng gobyerno. Tayo ang hawak natin ang pondo. O mananalo ka. Sa survey, nangunguna ka naman eh. O, di ba? O, si Bongo ang gawin nating vice president mo. O, di ba? Di ba? O, balikan na. Sinong magsasabi dito sa DDS? Di ba ganun ang sinabi ni, di ba yun yung sinabi ni Digong kay Sara? Ha? Oh. Sinunod ba ni Sara si Digong? Bakit ganun ang takbo ng isip ni Digong? Gusto ni Digong magpasigurado. Gusto ni Digong magpasigurado. Politiko yan. Alam niyang ang dami niyang ginawang kasalanan. Ang daming namatay. Alam niya yan. Di ba inamin naman ni Duterte yan? Ang kasalanan ko sa bayan, ang pinakamalaking kong kasalanan ay extrajudicial killings. O, wag niyo sa aking sabihin na hindi inamin yan. Di ba? Di ba? Inamin niya ni Duterte. Sabi ni Duterte, ang pinakamalaking kasalanan ko sa bayan, tanggap ko yan. AG case. O yan. O, yan ang... Alam ni Duterte, posible siyang panagutin dyan sa dami ng napatay. Alam niya yan. Alam niya yan. O ngayon, ang iniisip ni Duterte, dapat ang susunod na presidente, anak niya. O kaya si Bongo. Ang problema, hindi pa naman si Bongo pwede. O si Sara. Kasi sa survey noon, nangunguna si Sara eh. Di ba? Tapos ang kailangan lang naman, makinarya. O, ang ginawa nila Duterte noon, inagaw na yung PDP laban kay Pimentel para may partido si Sara. Di ba? Isinaayos na nila noon yung PDP laban. Kinuha na nila kay Pimentel at Pacquiao. Mayroon ng partido si Sara. Kung vice president ni Sara si Bongo, bakit? Kung may mangyari kay Sara, papalit na vice president si Bongo. O ganun. Ganun yung takbo ng isip ni Duterte. Alam ni Duterte yan. Kung gusto niyang makasigurado, ang presidente dapat ng Pilipinas, anak niya. Or talagang trusted niya. Wala siyang tiwala kay PBBM. Hindi siya kinampanya ba ni Duterte si PBBM? Hindi yan. O, mga DDS, balikan ninyo ang kasaysayan ninyo. Kinampanya ba ni Duterte si PBBM? Hindi. Kaya lang, hindi naman sinunod ni Sara si Duterte, yung tatay niya. Bakit? Bakit hindi niya sinunod? May away si Sara kay Bongo. May away pamilya. Ang tingin nila Sara, marami nang nakukuha si Bongo. Si Bongo close kay Hanilet. May mga ganong issue yan. Di ba? Alam naman natin yan. Sila Sara Duterte, sila Pulong at sila Baste, ayaw nila ng mga nangyayari sa Malacanang. Alam nila na ang nagpapatakbo ng Malacanang sila Bongo. Sila Hanilet. Kaya hindi ayaw ni Sara na tumakbong presidente tapos ang nakapaligid sa kanya sila Bongo. Sila yung mga PDP laban, ayaw niya. Kaya nga ang ginawa ni Sara, tumakbo na lang na mayor ng Davao, di ba? Walang nagawa si Duterte. Kaya lang nung bandang huli, nakumbinsi nila Amy Marcos at saka ni Gloria Arroyo na mag-vice kay PBBM. Si PBBM hindi naman kaibigan ni Sara. Ang kaibigan ni Sara ay si Amy. Ang kumumbinsi sa kanya ay si Amy. At vice din ni Gloria. Yan yung totoong nangyari. May nagawa ba si Digong? Wala. Wala. Kaya lang, anong magagawa ni Digong? Nagdesisyon na si Sara. Ang iniisip noon ng mga DDS, pag nanalo yung Marcos Duterte unity team, mapoprotektahan pa rin si Digong. Kaya sila Rocky noon nangampanya ng todo sa unity team. Sila Robin Padilla. Di ba? Yung mga DDS, nangampanya sila sa Marcos Duterte unity team. Kaya, itong mga DDS ngayon, galit na galit kay Marcos, desisyonin nyo yan. Desisyon yan ni Sara.
O ngayon, bakit may kasalanan at may pagkakamali si Sara? Siguro kung sinunod niya si tatay niya, tatay digong niya, iba siguro ang naging takbo. 'Di ba? Kung nanalo siyang presidente, poprotektahan niya si Digong. Hindi yan maito-turn over sa ICC. O yan yon, 'di ba? Kaya sa totoo lang, itong mga DDS ayaw lang nilang tanggapin, pero may kasalanan din si Sara. Hindi nakinig si Sara sa tatay niya. 'Di ba? Si Digong nakikita niya na yan. Kailangan siyang maprotektahan. Kasi marami siyang nagawang krimen, lalo na yung extrajudicial killings. 'Di ba? Hindi sa totoo. Kaya nga ang gusto ni Digong, Sara, ikaw ang magpresidente. Si Bongo ang vice. Kung may mangyari sa'yo, ang papalit si Bongo. Ang problema, hindi naman sinunod ni Sara yun eh. Nangibabaw kasi kay Sara, di ba? Anong ugali ni Sara? Brat. Bratinila nga. Di ba? Sabi ni Attorney Melvin Matibag, yung NBI director ngayon, bratinila yan si Sara. Hindi yan kayang pasunurin kahit ng tatay niya. Di ba? O ngayon, anong nangyari? Siguro nare-realize ni Sara, tama pala ang tatay ko. Dapat pala tumakbo akong presidente. Yan yung totoong nangyari diyan. Kaya si Sara Duterte, kung hindi siya nagmatigas ang ulo, posible namang nanalo si Sara dahil number 1 siya sa survey, pero posible ring hindi. Posibleng manalo si Leni. Kasi tatakbo rin si Marcos eh. Magiging tatlo ang laban. Sara, Marcos at saka Leni. Pero ang nangibabaw nga kasi kay Sara, yung galit niya sa ama, yung galit niya kay Bongo, yung galit niya, yung away pamilya. Saka, mas sinunod pa ni Sara si Amy Marcos at saka si Gloria Arroyo. Yan yung nangyari, di ba? Wag na tayong Tapos, ang problema naman ngayon kay Sara, nung nanalo yung Marcos Duterte, masyado siyang gahaman. Kauupo pa lang nila, humingi na kaagad ng budget kay PBBM. Grabe. Kaya nga binigyan siya 425 million yata. Ilan ba 'yon? Ang nire-request niya, 250 million ang nire-request niyang confidential funds. Ang binigay sa kanya 125 million. Ano yan 2022 pa lang. Grabe ang takaw niya kasi. Nung 2023, wala pang away ang Marcos at Duterte. Ang hiningi niyang budget sa OBP 2.3 billion. Humingi pa siya ng confidential funds na 500 million. Sa DepEd na naman, humingi siya ng confidential funds, 150 million. Grabe! Siguro nakikita na rin ni Marcos yun sa kanang Romualdez. Napapansin nyo ba? Grabe si Sara. At ang gusto, di ba marami pang hinihingi si Sara? Ano ang hinihingi ni Sara? Yung Mindanao Railway Project daw ituloy. Pangalawa, si GMA yata yung gawing speaker. Pangatlo, siya ang Department of National Defense. Grabe ang mga hiningi ni Sara. Hindi na yung nagugustuhan ni PBBM. Mabutit hindi siya sinunod. Pero yung budget ni Sara noong 2023, ang laki. Busog na busog si Sara. Hindi, totoo lang. Kaya lang, nag-away na ngayon si Sara at si Romualdez. Tinawag na ni Sara si Romualdez na tambaluslos. Inaway niya na rin si Lisa Araneta. Yun ang problema din kay Sara. Spoiled. Bratinela nga. Palaaway. Inaway niya si Romualdez. Inaway niya si Lisa Araneta. Hindi niya nalang inaaway si PBBM. Ang problema, si PBBM, nung una, parang naiipit lang siya sa away. Naiipit. Ang problema, inaway niya na rin si PBBM. Nang inaway niya sa PBBM, wala na. Talagang lahat niya nakaaway. Nung lahat niya nakaaway, napilitan na siyang mag-resign bilang DepEd Secretary. Nagsimula na yung away. At kung nagsimula na yung away, syempre, wala na. Wala nang pananagutan si PBBM kila Sara. Wala na yung alyansa eh. Wala na yung alyansa. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kahit yung stand ng Marcos administration sa issue ng ICC, nagbabago na rin. Nagbabago na. Nung maupo si PBBM, kaagad-agad pinatawag ni PBBM sila Roque, sila Boying Rimulya, si Enrile, si Vic Rodriguez nandun pa noon. Pinag-usapan nila ang ICC. Ang stand talaga ni PBBM sa simula't simula pa, hindi magko-cooperate sa ICC. Yung sinabi ni Boying,
Pag tumungtong ang ICC sa airport pa lang, papabalikin na. Yan yung una. Kaya lang, nung nag-away na ang Duterte at Marcos, nagbago na. Nagbago na yan. Yan na yung sinasabi ni Buying. Nagbabago ang panahon. Oh, nagbabago. 'Di ba? Kaninong kasalanan yan? Kay Sara yan. Una, hindi niya sinunod yung ama niya. Pangalawa, nung nanalo ang Marcos at Duterte, dapat sana mapuprotektahan ng Marcos si Duterte. Inaway niya eh. Inaway niya si Romualdez. Inaway niya si Lisa Araneta. Ay di wala. Talagang away-away na ito. Nung nag-away-away na sila, nahati na yung Marcos at Duterte, wala na. Yung dating stand ng Marcos, na puprotektahan si Duterte, hindi magko-cooperate sa ICC, nabago na yon. God works in mysterious ways. Kaninong kasalanan? Kay Sara yon. Unang-una, hindi niya sinunod yung ama. Pangalawa, katinila siya eh. Mainitin ang ulo niya, nagwawala kaagad. Yan yung nangyari dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.